tulad ng pagkain sa pista. Bakit ang mga tao pumupunta sa pista at kumakain, nagsasaya sa pista? Even pista ng pagano kung tawagin. Bakit? Na kung tutusin, ilang sakay pa ginagastos para pumunta sa pista, yun lang pinupunta kain, di ba? So, ang pagkain na inihanda sa pista ay bilang seremonyas, pisikal na seremonyas, stilyo ng aral o pananampalatayang ipinaunawa sa ginagawang advokasya. Tulad sa atin, kung nagkakatay tayo ng kambing sa araw ng pista, nung kinain mo ang kambing na naihanda sa pista, hindi lamang ang literal na kambing na laman ang kinain mo. Dahil bago ka kumain, naunawaan mo ang kahulugan ng mga bagay na ginagawa mo dyan. At yung pagkain mo sa kambing, still yun ang iyong naunawaang pananampalataya, at sa ganung paraan, magmumobilize ang energy sa ginagawa mo dahil nagkakaisa ang tatlong capacity ng tao. Which is, yun ang sinasabi natin, isipan, damdamin, at gawa. Amen. So, bawat pista, maging sa pagkain, iisipin mo na kinakain ko ito bilang tanda, silyo ng aking pananampalataya na ang balanse na pag-uugali bilang ugali ng kambing ay aking isa sa buhay. Amen. So ngayon, dako tayo sa chapter 11. Basahin natin bro, verse 1 to 8. Leviticus chapter 11 verse 1 to 9. At sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya ay mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang mga bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumal-dumal nga sa inyo, ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palipik. Okay, salamat bro. Sabi dito sa New World Translation, at sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron. Okay? So, sabihin ninyo sa mga Israelita, ito ang buhay na mga nilalang sa lupa na pwede ninyong kainin. Lahat ng hayop na may biyak ang paa. Kung sa English pa, ito ay divided hoofs. Ano basa dito? Hoofs? Divided hoofs? Double O? Tama ka? So, or split hoofs? No? Ha? Hoofs? F man eh. Hoofs. Basta mauna na. Biyak ang paa na lang. At may puwang sa pagitan ng biyak at gumunguya ulit ng nakain. No? O sa English pa, chudakad na dito. Pero sa mga hayop na ngumunguya ulit ng nakain na dito, kung may biyak ang paa.
ito ang mga hindi ninyo dapat kainin. So ang pwede kaunon, biyak ang paa at gumunguya ng kinain. So ito po yung ipinaunawa ni Moises doon sa bayan ng Israel. Okay? So, ito ang mga hindi ninyo dapat kainin. Ang kamelyo, namumuya ng kinain nito pero walang biyak ang paa. So, ang kamelyo pala, gumumuya pero hindi biyak ang paa. Marumi ito para sa inyo. Ang kuneho sa batuhan dahil ginumuya nito ulit ang nakain pero walang biyak ang paa. Marumi ito para sa inyo. At ang baboy dahil may biyak ang paa nito at may puwang sa pagitan ng biyak pero hindi ito ginumuya ulit ang nakain na ito. Marumi ito para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang karne ng mga ito o hihipuin ang mga ito kapag patay na. Marumi ang mga ito para sa inyo. So, tumutukoy na sa pagkain. No? So, paano ba natin unawain ang mensahe na ipinaunawa ni Moises doon sa bayan ng Israel? So, nagbigay si Moises ng hint. Pansin nyo? Doon sa tatlong hayop na kanyang minensyon, yung kamelyo, yung rabbit, at saka yung baboy, may minensyon si Moises na pwede ninyong kainin. May requirements na pwedeng kainin. Yung biyak ang paa at saka ngumunguya ng pagkain. Tama ba? So, ito ang ating alamin kung ano ang pinatutungkulan, ano ang spiritual na kahulugan sa biyak na paa at gumunguya ng kinain. Kung bakit itong tatlong ito na mention dito ay hindi dapat kainin. Amen? So, next. Divided o split hooks o biyak ang paa. Okay. Symbol. Di maklaro. So, split hooks represent the human capacity to accept that there are things to be embraced and things to be rebuffed. Kung sa Tagalog pa, Tagalog natin. No? Ito ay kakayahan, no? Kakayahan ng tao sa pagtanggap na may mga bagay, i-flash mo bro, na may mga bagay na dapat kang yakapin at may mga bagay na dapat kang tanggihan. So ito po ay capacity ng tao in terms of pagtanggap na may bagay kang dapat tanggapin at may mga bagay na tanggihan. So kakayahan po yan na nasa tao. Okay? So, tsudakan, gumunguya ng kinain. Pag sinabing gumunguya ng kinain, physically, literally, kapag tayo ay kumakain, di ba yung kinain natin, gidugmok na to? Sa mga Tagalog, gidugmok. Dinurog natin, no? Dinurog natin ang ating mga kinain. Tama ba? So, bago natin yan, gitulon. So, gitulon sa Tagalog. Linulok. Okay? So, ang hirap. So, likewise, no, kung ating unawain sa spiritual, bawat idea na lumulutang sa iyong isipan o bawat idea na iyong maririnig, bago mo ito paniwalaan, kailangan mo analisahin bago mo ito tanggapin. Tama ba? So, ang chewing dire, ito po ay tumutukoy sa analisasyon. Klaro? So, ano mo bro? Zoom out. Okay, so camel, rabbit, at baboy. So, ang camel, mumumuya. Ang camel, biyak, mumumuya sa kinain, pero hindi biyak ang paa. Tama ba? Ang camel at rabbit,
ngumunguya sa kinain pero hindi biyak ang paa. Pero yung baboy, biyak ang paa pero hindi ngumunguya sa kinain. So, ang camel at baboy, ang camel at ang rabbit, sabi dito, gumamit ng analisasyon, ngunit bigo naman ang kakayahan sa pagtanggap ng mga bagay na dapat yakapin at tanggihan. Ano ba ang ibig sabihin? Kung mapapansin natin sa nakaraang chapter, si Nadab at Abihu, mga pinuno. Tama ba? Sila po ay may kakayahan. Sila po ay mataas ang karunungan. Kung sabihin natin mataas ang karunungan, gumagamit ng analisasyon. Pero bigo sila sa pagtanggap dito sa pagdating sa pagtanggap o pagtanggi sa mga bagay na dapat tanggihan. Ano ba ang ginawa? Tumatanggap sila ng suborno, doon sila naging failure. No naman? So, pagdating naman dito sa baboy, gumagamit ng kakayahan sa pagtanggap ng mga bagay na dapat yakapin at tanggihan, ngunit hindi gumagamit ng analisasyon. Ano ba ang example? No? Kung naalala ninyo, merong witness, no? Doon sa nangyaring kaso, doon sa Leviticus chapter 5, yung isang witness na medyo may pagkamaritismo, no? Nang nalaman niya na ibinalita doon sa publiko na nangangailangan ng witness ang taong namatayan para ihatid yung hustisya, agad-agad siyang nag-witness na hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. So, ito siya po ang posibleng example na pinatutungkulan dito. Nang nag-witness na siya, yes, gusto niyang tanggapin na siya bilang witness, pero during sa kanyang pag-witness, hindi siya gumagamit ng analisasyon. No? Ano siya? Bumibitiw ng mga panunumpa na hindi sigurado. No? Madali-dalion sa iyang desisyon. Tama ba? Nagpadalos-dalos sa kanyang panunumpa. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? So, ang hindi pagkain sa mga hayop na nabensyon dito, ito po ay silyo. Silyo po yan sa pisikal, sa iyong naunawaang spiritual. At yan po ang ibig sabihin kung bakit ipinagbabawal ni Moises doon sa mga Israelita na hindi dapat itong kainin. Klaro? Kasi kung hindi ka kakakain yan, pero hindi mo naman alam kung ano ang spiritual na pinatutungkulan, useless din. Tama ba? Tama hindi? So, kung naunawaan mo bakit hindi ipinakain, mayroong pagkakaisa. Ang tatlong kapasidad mo, yung isip, yung damdamin, at yung gawa, at unity. Bakit? Kasi naunawaan mo ang physical na sinisimbolo sa spiritual na kahulugan. Tama ba? At hindi ka malilito kasi kung tatanungin ka bakit pinagbabawal? Pero hindi mo alam kung ano ang spiritual na pinatutungkulan, bakit ipinagbabawal ang hayop na yan kainin. Tama ba? So, yun po ang minungkahi ni Moises doon sa mga Israelita. Simula nang nangyari na napurusahan itong si Nadab at Abihu. Kasi itong mga Levita, tinuruan niya una kasi yung Levita, sila yung mga pinuno at bilang mga pinuno, sila yung magtuturo doon sa bayan. Tama ba? So, nakuha? May tanong? So, sa pagkain na-mention, mga hayop, ang aral na ating nakukuha ngayon sa na-discuss ni Brother Alban tungkol sa may biak na kuko ay ang mga hayop na ito ay tumutukoy sa pag-uugali na tinataglay ng tao. Itong mga hayop ay sumasalamin sa pag-uugali na tinataglay ng tao. Amen. So, kung meron na nakita natin na mababasa na hindi kinain ang baboy, yung pagsasagawa ng mga Israelita noon na hindi kinain ang baboy o kasama na dyan ang mga na-mention mga hayop,
yan po ay simbolo, silyo ng kanilang spiritual na pangunawa na i-apply sa buhay. Amen. So ang klaklaruhin po natin, hindi ka kakain ng baboy. Palagay natin dahil nabasa mo sa Biblia. Hindi ka kumakain ng baboy, nabasa mo sa Biblia, Bible believer ka. Ngayon, hindi mo naman nagawa ang spiritual na kadahilanan na siyang naging dahilan ng hindi pagkain ng mga Israelita noon. Nagkaroon ba ito ng epekto sa iyong buhay? Para sa akin, napakababa ng magiging epekto para sa ikalalago sa iyong sarili. Amen. Dahil sinusunod mo o ginagawa mo yung gawain iyon na hindi lubos na uunawaan ng iyong sarili, kung bakit mo gagawin iyon, ginagawa mo lang dahil nabasa mo. So sa madaling salita, kung gagawa tayo dahil nabasa natin, kailangan alam natin ang naging dahilan sa espiritual na katayuan, bakit ginagawa ng mga Israelita ang mga ito, bakit hindi nila kinain. So ang naging naglalaro na katanungan sa isipan ng mga manunood at mga makakapanood nito, ay talaga bang bawal ang baboy kakainin? So ganun po ang magiging katanungan. So mamaya, anuhin po natin sa bandang dulo kung ano ang magiging opinion natin tungkol sa mga bagay na ito. Amen. So, klaro. So, kailangan natin kanang importante, no? Importante na kasi may mga hayop na pwede tayong kakain. Gaya na lang ng ating mga during sa Pisa. During sa Passover, yung kanding, no? Hindi pwede na kumakain tayo ng karne pero hindi natin naunawaan ang spiritual na kahulugan nito. Kasi yung kanding, anytime, anywhere, pwede kang kakain yan. Ba? Dapat alam mo ang spiritual na kahulugan nito kung bakit mo yan kinain, kasi may spiritual na kahulugan yan. At alam na natin kasi natalakay na natin yan. No? At siyempre, kung naunawaan mo, naging klarado sa'yo, no? Ano ba? Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Walang mga nakahangin na tanong dyan sa iyong isipan habang ginagawa mo yan. Kumbaga, Brother Alban, kung gagawa ka ng walang pangunawa, gumagawa ka ng walang espiritu. Amen. Kasi, ano niyo po? Kasi bro, kung ginagawa mo yan, in the very first place, no, na wala kang, hindi klarado ba? Ano kaya ka na, may stress ka. Litong-lito ka sa iyo, bakit mo yung ginagawa? Walang synchronity ba? Walang united dyan sa iyong yung isipan, yung puso at gawa. Hindi nag-unite, nag-rumble. Kabantay ka na? Kaya dito sa ating ginawang pag-aaral, klarado, no, na may patutunguhan, no, which is kanang tumutukoy sa ating spiritual na paglalago. Amen. Kasi tumutukoy pa ito sa pag-uugali natin. No? Kung hindi mo alam ang iyong naka-built-in na pag-uugali, hindi mo yan na-master. Talagang mapariwara ka. No? Kaya ito yung ginawa natin ngayon. So, next tayo. Tuloy tayo. Kasi ito ay lupa pa lang. Meron pang tubig, meron pang marami ito. Next, 9 to 12. Verse 9. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at may mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog, ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig, pawang karumaldumal nga sa inyo. At magiging karumaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at mga bangkay ng mga iyan ay aariin ninyong karumaldumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo. At Amen. Amen.
So, dito sa verse 9 to 12, ito ang pwede ninyong kainin sa lahat ng nasa tubig. So, nasa dagat. Lahat ng nasa tubig na may palikpik. Kung sa Bisaya ni, kapay. No, sa English kay fins. At kaliskis, himbis. O scales. Nasa dagat man o ilog. Pero, karima-rimarim para sa inyo ang lahat ng nasa dagat at ilog na walang palikpik at kaliskis mula sa lahat ng nagkukulumpong hayop at iba pang buhay na nilalang nasa tubig. Oo, dapat maging karima-rimarim sa inyo ang mga ito at huwag ninyong kakainin ang laman ng mga ito at dapat kayong marimarim sa bangkay ng mga ito. Lahat ng nasa tubig na walang palikpik at kaliskis ay rimarim para sa inyo. Pag sinabing tubig, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa buhay. Amen. No? Kung balikan natin yung Genesis, lahat ng nabubuhay ay galing sa tubig. Tama ba? Amen. Tama o? So, buhay yan, tumutukoy sa buhay. Ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, yung sa verse 1 to 8, mayroong hint binigay si Moises. Di ba yung divided homes at saka yung ngungunguya. Ganon din dito. Pagdating sa mga hayop na nasa tubig. Amen. Ano yung hint na ibinigay niya? Palikpik at kaliskis. Hindi na natin isa-isahin yung mga isda na sa dagat kasi marami yan. At alam natin na ang hayop na pinantutungkulan dyan, pag-uugali. Kasi kung isa-isahin natin, aabot tayo ng siyam-siyam. So, ang ating kukunin, yung head na ibinigay ni Moises. Amen. Tama ba? Ng meaning. Oh, yun ang ating kukunin para mas madali nating maunawaan. No? So, palikpik. Kung saan man yung palikpik? So, sabi dito, kung titingnan natin yung fence, no? Yung function ng fence, mga kapatid, sabi dito, for stabilization of the body during swimming, locomotion, steering, at iba pa. Stabilization. No? Kung saan man yung stabilization, balancing, no? It's the act of making something stable. So, ay ang gawa ng paggawa ng isang bagay na stable. Pag sinabing stable, no? Hindi magkaila. Tayong lahat gusto maging stable sa buhay. Amen. Tama ba? Lahat ng tao gusto maging stable. Gagawin ko ang lahat para lang matupad ang ating mga pangako. Maging stable ang ating pamumuhay. Gagawin ko ang lahat para maabot ang pangarap ng ating mga anak. Gusto kong maging stable sila bago ako mamatay. Tama hindi? Yan ang ating mukhang bibig. Mukhang pinapangarap. Amen. Para sa ating buhay maging stable. No? So, lumalarawan pala ito sa realidad na pangarap ng lahat ng tao sa mundo. Amen. Pero, ang tanong dyan, no? Anong klaseng pamaraan ba ang ating ginamit upang makamit natin ang stability na ating hinahangad sa buhay? Amen. No? Kasi, kung gagawin mo ang lahat, dapat yung pamamaraan na yung ginamit, naka-align ba yan sa kabutihan o naka-align lang sa iyong kagustuhan? Yun. Tama ba? So, ang pangutana, unsay sukdanan nga imong gihimo aron makaingon ka nga ang panalangin nga imong gitinguha sa umaabot iya sa pagkamakaron. Ang tanong, ano ang Tagalogin. Ano ba ang sukdanan? Panukat na ginamit mo para marating mo yung mga pinapangarap mo sa buhay. Kaya dito pinarista ni Moises ng kaliskis. Bakit? Ano ba ang kaliskis? Dako muro. Yun. Wala. Skills are usually symbolic in terms of the skills of justice o justisya pala ito. No? Balance, equality, justice, harmony. In terms of fish, skills are linked to a suit of armor, signifying protection. Siyempre, kung may justice, may protection. Amen. Tama ba? Ang justisya mismo mo, protection. Yes. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging stable sa buhay, kailangan ang pamamaraan mo o sukdanan ay mong gamiton justisya. Kaya nga,
pares. Hindi pwedeng na himbis lang, walang kapay. Walang Kaya palikpik. pares. Kasi maraming mga tao, naabot nila yung stable sa buhay, pero yung pamamaraan na ginamit, tama ba? Nagbigay pa sila ito ng satisfaction, totoong kaligayahan na nakadesinyo sa iyo. Yun ang tanong. Kasi maraming mga tao, mayaman pero walang kapayapaan sa buhay. Yung kapayapaan, hindi mo yan mabibili. Yung totoong kaligayahan, wala yan sa mga bagay na iyong naabot. Kasi ang totoong kaligayahan, nasa loob natin kung gumagawa tayo ng hustisya. Amen. Amen? Kaya yan ang ipinaunawa ni Moises. Yan ang kahulugan, no? Sa mga pagkain na nasa dagat. No? Kasi may mga isda man na walang catfish. Kung saan na siya? Taas siya fish pero wala siya fish. Tama ba? So, mayroon din mga seafoods. No, like shrimp, ano pa? Crabs, Squid. Squid, shell, petron. Joke lang. Okay. Yung ano bro, yung parang ahas sa dagat na tawag nun. Eel. Eel. No? El Eel. Nino. No? Eelfish. So, yun po. Bakit? No? Scientifically, no, mga kapatid, no, hindi po ito galing sa akin. I-search nyo sa Google. No? Scientifically, yung mga seafoods, mga kapatid, naturally daw, naka-absorb sila ng poison na toxic sa kanilang katawan. Kaya, nakita ito, posible, nakita ito ni Moises, kasi nga, kung titingnan mo, ano ba ang kakayahan ni Moises, bakit ba niya ito nasabi? Na bakit hindi ba bawal kainin? Kasi nga, posible si Moises ay scientist. Mataas ang kanyang karunungan. Agree. Tama? So, kaya, ipinagbabawal kainin ang mga seafoods, no? Labi na ka ng shrimp. Taas ka ng kolesterol. Isa may kaog stay, halos man siguro kita tanan, kaog man nasa una. Sup-supon ba na yung ulo? Na ay, lamiin niya. Siya para kabantay ka, bro, musakit yung kitang kubo, siksip-suyo. Tamis ba Tamis ba sa boss pasayan Di ka ba? na, labi ang kamis ay. Kaya di taksuway ana nga, di ang tagikan. No, ya, ini ganahan kita. Ya, sedang ganahan kita, yung musakit na itong ulo kita, tagtambal. O, ganahan pa to yan. Ganahan rin ka. Ganong ngita ang tambal, ganahan yung mo sakit. O, pasakit na lang, ay pangitag tambal. Di ba? So, lisod kayo ang kung gusto ang kung atong kaugaling gusto ang atong sundod. Amen. Kita rin may madaot. Kaya na, gigayad ni Moises, dapat ay hustisya. Kasi ang hustisya, proteksyon na nimo. Klaro? So, ang ato mong nakita, no? Justisya man ang gingon diri og kanang sa tong una, Palikpik. stable. Stabilization. Sabi nga ni Bro Alban, lahat nagpangandoy ba? Nangarap na maging stable sa buhay. So, aanhin mo man sa iyong journey sa buhay, ito, para sa lahat, practical po ito. Kung hindi ka maging mapanuri ba, gusto mo maging stable yung buhay mo pagdating ng araw. Ngunit, pabaya ka naman sa pagkain. Amen. Kung saan naabot mo na sana yung iyong pangarap, maraming ganyan yung mayaman na. Totoo yan. Ngunit, putol na yung paa. Amen. Yung mayaman, ang dami ng sakit. Ito yung masakla, bro. Mayaman ka na. Mayaman ka na. Tapos, dumating sa punto, nagkasakit ka. Baka ito, high blood. Kasi ikaw baboy o shrimp. No? Sabi na doktor, pagkamot ka, punta ka doktor. Tapos doktor, pa-check up ka. Sabi mo, Dok, pa-check up ako. Anong doktor? Bakit ka na pa-check? Anong problema? High blood ako, Dok. High blood ka? Ano bang kinain mo? Shrimp. Bawal ka na kumain yan. Di ba? Mukha ng doktor? Bawal ka na sa mga cholesterol. Ito yung mga bawal. Isa. Usahay pa, mukha pa. Mukha mo lang kag-Skyflex. Muna kailan ka nun. Tapos may ganun pa. Para ma-reset yung ano mo, kumain ka ng walang asin. Walang timpla. Losol. Hirap eh. Mayaman ka nga, pero yung kinain mo,
Lugaw lang. Wala nang magagawa yung pera mo. So, ito'y practical na pagtutuwid sa ating buhay. Hindi po ito may kahalo na pantasya, may kapangyarihan kung ano-ano pa. Ang Biblia o ang kasulatan ni Moses ay naisulat para tulungan ng tao na maging stable nga. So, kung ating i-apply na walang relihiyong pandidikta sa ating isipan, gusto nating stable yung buhay natin, kailangan ngayon pa lang na nangarap ka maging stable yung buhay mo, maging mapanuri ka na. Upang pagdating ng araw na nakamit mo na yung pangarap mo, ay yung katawan mo ay mayroon pang lakas na pakinabangan ang mga nakamit mo. Amen. Mayaman ka nga, pero yung pagkain mo sa liig na dumadaan. Amen. Nakamit mo na nga yung ano mo. So, hindi ka po nagkasala sa Diyos na nasa likod ng alapaap. Wala pong Diyos sa likod ng alapaap. Ang Diyos ay ang tahanan ng tao. Amen. Nananahan po tayo sa tao, sa Diyos. Amen. So, pag gumawa tayo ng hindi hustisya, walang hustisya sa sarili natin, nagkasala tayo sa Diyos. Amen. Kaya nga, laging sabi, love yourself. Paano mo mamahalin yung sarili mo kung ikaw mismo walang hustisya sa iyong sarili? Ba? So, ginawa ni Moses na ang mga ito ang ginawang silyo ng espiritual na kaalaman tungkol sa ikalalago ng buhay sa tao upang mas lalong maging epektibo ang bawat nangangarap na maging stable sa buhay. Amen. Ginawa niya ang mga ito na maging dito i-apply. Kasi sabi nga ni Brother Alban, mayroong 3 capacity na kailangan magkaisa. Damdamin, isipan, at action, yung gawa. So, sa hindi mo pagkain, sa pag-iwas mo sa mga bagay na ito, nangyari na naging na-perform ng iyong gawa sa pamamagitan ng pag-iwas at pagkain sa tamang pagkain at nagkaroon ng pagkakaisa ang 3 capacity na nasa atin at makapamuhay tayo sa buong potensyal na nasa sa atin. Amen. Kasi kung iniiwasan mo yan, healthy ka. Yan ang logic ba? No. Kung iwas ka sa mga ipinagbabawal, no? Healthy ka. Malaki pa ang chance na hahaba yung buhay mo dito sa physical na katawan. Tama ba? Yan ang ng logic. So, klaro? So, verse, patuloy tayo. 13 to 19. At sa mga ibon, ay aariin ninyong karumaldumal ang mga ito. Hindi kakainin ang karumaldumal nga. Ang agilang dumuduro ng mga buto, at ang mga agilang dagat, at ang lawin, at ang limbas, ayon sa kanyang mga pagkalimbas. Lahat ng uwak, ayon sa kanyang pagkauwak, at ang mga abistros, at ang mga kabras, at ang mga gabyuta, ang mga gabilan, ayon sa kanyang pagkagabilan. At ang maliit na kwago, at ang sumurmuho, at ang mga malaking kwago. At ang kwagong tila, may sungay, at ang mga pilikano, at ang mga buitre, at ang sigwena, ang tagak, ayon sa kanyang pagkatagak, at ang bobilya, at ang bagbakabag. Lahat ng may mga pakpak na umuusad na lumalakad, na may 4 na paa, ay marumi nga sa inyo. Gayman ang mga ito ay inyong makain. Sa lahat ng may pakpak na umuusad. Tama na yata dito, bro. Amen. Sabi dito sa verse 13 to 19, ito ang lumilipad na mga nilalang na dapat ninyong ituring na rimarim. Hindi ninyo dapat kainin ang mga ito dahil rimarim ang mga ito. Agila, lawing dagat, itim na buitre, pulang lawin, at lahat ng uri ng itim na lawin. Lahat ng uri ng uwak, abestros, wago, gavyuta, lahat ng uri ng halkon,
maliit na kwago, kormoran, kwagong may mahabang tenga, sisne, pelikano, buwetre, siguana, lahat ng uri ng tagak, abubilya, at paniki. So, Bilang Kuya Bong. ang sa may kuya po gani? Yung paniki. Paniki. Okay. So, Bahong anso. baho din ang paniki, bahong anso. So, walang head sinabi. Walang head na sinabi si Moises. Tama ba? Hindi kagaya nung verse 1 to 8, yung kamelyo, rabbit at saka baboy, may divided ops at mumunguya. Sa dagat naman, dapat may kaliskis at fins. No? Dito wala. Pero may mga hayop na marami. Maraming. Minimension. Ngayon, paano ba natin ito unawain? Paano ba natin ito maunawaan? So, kung mapapansin natin mga kapatid, itong mga hayop na na-mention dito, no, base sa aking pagsaliksik, sila po ay mga opportunistic scavenger animal. No? Ano mo dito, bro? Lahat mo. Sila po ay opportunistic scavenger animal. No? Ano ba ang opportunistic? Lalo na itong buwetre. Itong buwetre, what's yun sa English? Vulture. Tama ba? No? So, ano mo? Flash mo dito, bro. Pag sinabing opportunistic, no? Ano ba ito? To quickly take advantage of a situation, usually in a way that just plain wrong. Pasip sa'yo. Upang mabilis na samantalahin ang isang sitwasyon, kadalasan sa paraang sadyang mali. Amen. Opportunistic. No? So, example na behavior dito, ito yung tinatawag nating exploitative. Ang sama ng exploitative, no? Ang sama ng Tagalog, mapagsamantala. Sa Bisaya pa, mapahimos lanon. Naabalistaw? Naabarin na to? Pero tingaw. Naay daghang klases pagka mapahimuslanon, mong daghang po klase ang langgam niya. Kung daghan klase ang langgam, daghan po klase ang mapahimos lanon tao. Amen. Tama ba? Diba? So, unsa man ang exploitative, mga igsoon, making use of a situation or treating others unfairly in order to gain an advantage or benefit. Paggamit ng isang sitwasyon o pagtrato sa iba ng hindi patas upang makakuha ng kalamangan o benepisyo. Hatag ko ka ng murag senaryo. Ingna ko akong sakto ni. Nayusa ka sugilanon nga akong nahinumduman ba? Ako lang sa Bisayon siguro. Yes. Usa ka magtiayon nga ang iyang bana nagtrabaho sa syudad. Unya, ang iyang asawa dito sa probinsya. O kining pag kinabuhing magtiayon, doon na may gitawag o buhat sa pagkamagtiayon. O kitang tanan na sayon mahitungod ni anak. So ang nahitabo sa kanunay nga pag-uli-uli sa bana, matag si mana, naay higayon nga dili siya makadulog siyang asawa. Hantod nga nahimong duha ka semana dili siya makadulog siyang asawa. Usay di siya makauli sulod sa usa ka buwan, kausara siya makauli. Unya nahitabo nga di siya makadulog siyang asawa. Unya naa sa edad nga kabatan-on, Brad. So naa sa kabatan-on. Reality ni, di na nato butangag nga lang. Reality ni, wala ni dire, pero reality ni na ako ning nasaksihan o usa kos nahimong nagtambag ning maong sitwasyon. Unya, ang iyang igsuon bagha to, naay kaila nga mikuyog sa ilang balay, installer. Naay barkada ni kuyog siyang balay. Unya, ang iyang asawa lagi kay batan-on man niya siya taas sa syudad, nahitabo nga gingno nato nga dunay katong maong lalaki nga installer, dunay kinaiya siguro sa akong analysis kinaiya nga sama ni ining oportunista. Isa ni exploitative, mapagsamantalang ugali. So siguro
hindi natin masasabi na talagang sa termino pa, katol ba? Di ta kayo nun, kaya na may panginahanglan ng tao. Kunya, sa hulhog sa siyang hugaw una-una, nga ba siya yung banan, nailain dito syudad. Kaya yung hilabot siya ha, laktod nga pagkasulti, na-installan yun sa installer nga diha sa ila. Na-installan yun. Na-installan yun. Kung sa may install, virus or Na-installan antivirus? Na-installan yun siya. Antivirus. Na-installan siya liquid powder. So, mo na inahitabo, no? So, usa ni siya ka senaryo nga sama sa giingon ni Brother Arban dire nga paggamit ng isang sitwasyon o pagtrato sa iba nang hindi patas upang makakuha ng kalamangan o benepisyo. So, yung installer na bisita roon ay siyang nagkaroon ng pag-uugaling mapagsamantala. Dahil kung titingnan natin sa nangyari kasi bro, umamin yung asawa kalaunan dahil umalis na nga yung installer kasi nakuha na niya yung gusto niya kasi bisita lang siya roon. At nangyari nga, nakapag-install siya. At ang asawa ay umiyak bro. Gabi-gabi, pag umuwi yung kanyang asawa o tumawag nasa trabaho, pagka-out ng asawa, kaya nabahala yung asawa at umuwi. Isang gabi, inamin yung kanyang asawa na nagkasala siya. At halos ano yung asawa? Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Dahil ang sabi ng kanyang asawa, kung ako man ay hindi mo matatanggap, ngayon ay pwede akong aalis sa ating pamamahay dahil tunay na ako'y nagkasala at hindi nakarapat-dapat sa iyo. Umamin ang asawa. Ngayon, ang kanyang, itong lalaki ay humingi ng payo. Kaya ganito po natin nakikita na may mga pag-ugali na pinagbabawal si Moses na kung saan tinatamasa at tinataglay ng taong tulad ng ating naikwento kong installer. Okay. So, itong pag-uugali ng mapagsamantala, prone din ito sa mga kabataan, no? Lalo na pagdating sa mga example na lang, may babae na crush doon sa lalaki. Ngayon, yung lalaki tingin niya sa babae na nagkagusto sa kanya, pero yung lalaki walang feelings doon sa babae. Pero yung babae, patay na patay siya sa lalaki kasi nagagapuhan, ano ba ang kanyang nakita, no? Pero yung lalaki, tingin niya sa babae, maganda, madara. Wala siyang gusto. Pero ang kanyang ginawa, pinatulan niya, gi-installan niya. No? So, ang lalaki doon, nagpapakita ng opportunistang pag-uugali. No? Amen. So, yan po ang mga example. No? Marami pang mga sitwasyon na pwede nating ibigay. Kasi siguro halos lahat tayo alam na o may karanasan patungkol dito. Tama ba? Amen. So, kaya nga ang sinabi ng Misaya doon sa Matthew chapter 24 verse 28, no? Kung saan may bangkay, doon nakatipon ang mga buitre. Tama ba? So, pagdating naman sa usaping relihiyon, maraming mga tao na walang alam kung ano ang Diyos. Diba? Maraming mga leader na tuturo, diba? Para pangkwartahan. Pero hindi naman lahat. Pero yun po ang may mga ganyang sitwasyon sa realidad. Amen. Tama ba? So, klaro? Next. So, 22? 20 to 28. Okay. Lahat ng may pakpak na umuusad, lumalakad na may apat na paa ay marumi nga sa inyo. Gayunman, ang mga ito ay inyong makakain. Lahat ng may pakpak na umuusad na may apat na paa, ang mga dalawang paang mahaba, bukod pa sa kanilang mga paa, upang kanilang ipanglukso sa lupa. Sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito, ang mga balang ayon sa kanyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton, at ang kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig, at tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Datapwat
Lahat ng may pakpak na umuusad na merong 4 na paa ay kasuklam-suklam nga sa inyo. At ang mga ito ang magiging karumal-dumal. Kayong sino mang humihipo ng mga bangkay ng mga iyan ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. At sino mang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Bawat hayop na may hati ang paa ay hindi baak o hindi mumunguya ay karumal-dumal sa inyo. Bawat humipo sa mga iyan ay magiging karumal-dumal. Anumang inilakad ang kaniyang panggamot sa lahat ng hayop na inilalakad, ang 4 na paa, karumal-dumal nga sa inyo. Sino mang humipo ng mga bangkay ng mga yaon ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Amen. Lahat na may pakpak na nilalang na nagkukulumpon at tumalakad gamit ang 4 na paa ay karimari-marim para sa inyo. Sa lahat ng may pakpak na nilalang na nagkalumpon at tumalakad gamit ang 4 na paa, ang pwede lang ninyong kainin ay mga insektong may mahabang binti na paglukso sa lupa. So, itong verse 20 to 28, ito yung pwedeng kainin. No? Mga hayop, no? Ito yung balang, kuliglig, at tipaklong. Pag sinabing balang, sa English, locust. No? Dili locust, locust. Locust, dagat po yun. Kuliglig, white crickets. No? Sa tipaklong, grasshopper. Grasshopper. Okay? Makaon. So, pwedeng makain. Okay? So, alamin natin yung kahulugan, bakit pwedeng kainin. No? So, pag sinabing pakpak, no, ito po ay nabigyan na po natin ito ng kahulugan, di ba? Ito po ay tumutukoy sa protection. No? Sabi pa nga sa Psalms chapter 91, tabunan ka sa iyang mga pako, kung dili ka gayon, mahunsa ubos sa iyang paghatiman. Diba? Protection. No, gaya ng langgam, manok, yung mga piso, itlog, di ba? Araon man na nila ang ilang mga anak. Protection. Tama ba? Hindi langgam, ibon. Ibon pala. Kasi yung langgam, Bigas yan sa kanila eh. Ibon, ano? Ano, di ba? sa atin, langgam, May pakpak. may pakpak. Sa atin, pag langgam, may pakpak. May pakpak sa kanila, Pag ibon, pag langgam, gumagapang yan eh. ibon pala. Hirap Tagalog lagi. Pag sinabing paa, so, paghakbang. Amen. Tama ba? So, ibig sabihin, umaasa at nagtitiwala ka sa pangako ng Panginoon na noong humakbang ka para gawin ang tama. Amen. Okay? So, yung pangako, yun po ang proteksyon ng Yahweh kung ikaw ay pahakbang na gawin kung ano ang mabuti. Okay? So, yun po ang ibig kahulugan. So, ano ba ang balang? Okay? So, yung balang, kung naalala ninyo mga kapatid, doon sa Exodus chapter 10, no? Verse 3 to 6, ito po ay isa sa mga hayop na sobrang gisilo. Tawag sila sa Tagalog. Parusa doon sa Ehipto. Diba? At nabigyan po natin ito ng spiritual na kahulugan. Kung hindi ako nagkakamali, may 3 tayong binigay doon. No? So, at isa lang ang ating kukunin. Okay? So, sabi dito, ang locust daw, it is encourage you to overcome self-destructive behavior. No? Kung sa maning self-destructive behavior, no? Is when a person takes action that are sure to harm themselves. Ay kapag ang isang tao ay gumagawa ng mga aksyon na tiyak na makakasama sa kanilang sarili. Yung makakasama sa sarili, yun po ang mga pag-uugali na na-mention sa taas na hindi dapat kainin. Nakuha ninyo? No? Kagaya na lang ng camel. No? Hindi ginagamit ang kanyang kapasidad sa pagtanggap para tanggihan ang ipinagbabawal, pero gumagamit ng analisasyon. Kaya tuloy ang nangyari, kay nadapatabiho na pahamak. Amen.
So yun po ang mga self-destructive behavior. No? Klaro? So, kuliglig or crickets, kung sa manin, represents introspection. Kung sa manin, introspection. Sa Tagalog pa, ilagay mo dito bro, introspection, pagsisiyasat ng sarili. Amen. Parang self-reflection. Tama ba? Pagsisiyasat sa sarili. Okay? So, yan po ang kuliglig. Tipaklong. So, may tipaklong. Taas makinig paa. Di ba? So, grasshopper symbolize, so may basa ni, leaps of faith, taking bold action and embracing opportunities. May atong Bold action, ha? Tagalogon. Paglukso ng pananampalataya, paggawa ng matapang na pagkilos at pagtanggap ng mga pagkakataon. Amen. Yan ang tipaklong. Okay? So, ang lahat ng ito dapat kainin. Okay? So, ibig sabihin, pagtuunan natin ng pansin upang mas lumago tayo para sa ating pananampalataya. No? Kung mapapansin natin, mga kapatid, sa ating ginawang pag-aaral din sa Torah, no? Ang goal o destinasyon natin ay yung makabalik tayo sa tunay nating sarili. Kabantay mo? Kasi tayo noon na pariwara, marami ding tao na pariwala, hindi nila kilala ang kanilang sarili. Kaya sa ating ginawang pag-aaral, ang purpose, ang goal, makabalik tayo sa ating tunay na sarili, which is kawangis ng Elohim. Kawangis ng Diyos. Kawangis ng Diyos. So, pag sinabing Brad, Elohim, Hebrew term po yan. No? Elohim sa Greek ba yan? Diyos? Diyos. Diyos. Okay? Pag sinabing Yahweh, yan po ay Panginoon. Okay? So, maging kawagis tayo ng Elohim. At upang magawa natin iyan, kailangan nating gumawa ng matapang na pagkilos na paglabanan ang mga pag-uugaling mapanira sa sarili. At mangyari ang lahat ng ito kung nakafocus tayo sa pagsisiyasat ng sarili. Klaro? No? Dahil ako po ay naniniwala at maging kayo, no? Sa pagkakataong ito, sa ating naunawaan, ramdam na po natin yung protection. Ramdam po natin yung pagbabago sa ating sarili. Unti-unti tayo nagbago. Amen. Hindi nyo yun napansin? Di ba? Yan po ang ating kailangan po natin maniwala sa proseso ba? No? Hindi madaling magbago. Hindi po yan instant. Kung may instant noodles, yung pagbabago ng pag-ugali, hindi po yan madali. May proseso yan. Kailangan mong maniwala. Sunod ka lang sa proseso. Amen? So, next. Ano bang hayop na may biyak ang paa pero walang puwang sa pagitan ng biyak at hindi gumunguya ulit na kain na ito ay marumi para sa inyo? Lahat ng humihipo sa mga ito ay magiging marumi. Sa mga hayop na lumalakad gamit ang 4 na paa, marumi para sa inyo ang lahat ng hayop na ang ipinananlakad ay lalampakan. Lahat ng humihipo sa mga ito kapag patay na mga ito ay magiging marumi hanggang gabi. Sino man bumuhat sa patay ng mga hayop na ito ay dapat maglaba ng mga damit niya at maging marumi siya hanggang gabi. Ang mga ito ay marumi para sa inyo. So, magandang natalakay sa taas. No? So, ngayon, kuha din tayo ng example na mga patay na pag-uugali na nasa atin pa. No? Hindi tayo aware, pero meron tayo nito. Example na lang, sobra ka pagkaluran. Daghan na iguan eh. Common sa couple. Common ka na sa couple. No, dili na ko ika-deny na naasa ko ingunan eh. Yes. Tanan. Himi. No? Ato ning hisgutan kay mao ni siyang pinakabuod. Kay maobya ni ang mostly nagdominant sa autoan niya, dili tower. Himi. Kung mangluod ka. Manluod ka. So,
Usahay ang pagkaluoran, ang alam ka mangluod ka, normal na. Amen. Pero di mo ma-manage, bukreto dagog chaos. Tama ba? So, wala na gahom ang pangluod, pero imong gibutangan og gahom. Mo lang nadominan sa imo ha. Kay ana man ang term, bro. Our Elohim is a jealous Elohim. So, kanang sorry. Yung jealous, yung selos na naramdaman, ang original pala nun na nagmamay-ari ay ang Diyos. So pag sinabing Diyos, yan ay pagkamatuwid, pagkamabuti. Alam po ba? Pagka yung selos ay hindi na i-manage sa pamamagitan ng pagtugon natin, kapag yan ay bumubukal sa ating emosyon, magiging pangluod. Ano ba Tagalog sa pangluod? Matampuhin. Pagkamatampuhin. Pagkamatampuhin. Kasi pag selos, may proseso yan na nagpapakita para sa katarungan. Amen. Pag hindi nabigyan ng tamang aksyon, tamang pagtugon, kapag yan ay sumisibol sa iyong damdamin, ang selos, nagiging pangluod at lalaki, magiging kapahamakan ng inyong relasyon. Amen. Aba, hindi. Diba? So, ang sinabi dito na maglaba ng damit, kung merong nagtampo, no? Kung sino man, either sa couple, laki man o bae, no? Hindi po ito maglabada silang dalawa. Literal. No? So, ibig sabihin, kailangan nilang balansihin yung sitwasyon. No? Kailangan magparaya ba? Dili pwede nga atbangan. Okay? So, next. Laing hayop. Oh, dito, ano yan, paghikap nasa last yan. Oh. Ano natin yan? Sa last school year. Dito tayo, sa 29 to 38. Ang mga ito ay karumaldumal sa inyo sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang bubwit at ang daga at ang bayawa ayon sa kanyang pagkabayawa. Ang mga tuko at ang buwaya at ang butiki at ang bubuli at ang huinyango. Ang mga ito ay karumaldumal sa inyo sa lahat ng umuusad. Sino mang mga kahipo sa mga iyan, pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At yaong lahat ng pagkabagsakan ng mga iyan ay pagkapatay ay magiging karumaldumal nga. Maging alin mang kasangkapan, kahoy o bihisan o balat o supot, alin mang kasangkapang ginagamit sa anumang gawa sa tubig dapat ilubog at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Kung magkagayoy, magiging malinis. Ang bawat sisiblang lupa na kahulugan ng mga iyan, lahat ng nalalaman doon ay magiging karumaldumal at yaoy iyong babasagin. Lahat ng pagkain na makakain na kabuhusan ng tubig ay magiging karumaldumal. At lahat ng inuming mainom na masilid sa alinman ng mga gayong kasisidlang lupa ay magiging karumaldumal. At lahat ng kahulugan ng anumang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal. Magiging horno o kalan ng mga palayok at mga ay babasagin, mga karumaldumal nga ang magiging karumaldumal sa inyo. Gayunmay ang isang bukal o ang isang balon na tipunan ng tubig ay magiging malinis sa takwat. Ang magsagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal. At ang kahulugan ng kanilang bangkay, ang alinmang binhing panhasik na ihahasik ay malinis. Ngunit kung nabasa ang binhi
at mahulugan ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumal-dumal sa inyo. At kung anuman hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bangkay ni yaon ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Okay. Amen. Ito ang mga nagkukulumpong mga nilalang sa lupa na marumi para sa inyo. Daga, dagang tumatalon, lahat ng uri ng bayawak, tuko, malaking bayawak, butiking, tubig, bayawak, buhangin, pudyango, marumi para sa inyo ang nagkakulumpong ng mga nilalang na ito. Lahat ng humihipo sa mga ito kapag patay ng mga ito ay magiging marumi hanggang sa gabi. Okay? So walang hint na binigay, no? Mga kapatid, no? Itong mga hayop na na-mention dito, kung mapapansin natin, sila po ay may agresibong pag-uugali kapag binabantaan. Itong mga hayop na ito, ang pag-uugali nila, isa sa kanilang pag-uugali, agresibong pag-uugali kapag binabantaan. So bakit ko nasabi, mga kapatid, no? Lalo na itong daga. Karanasan ko po ito. No, hindi po ito kanang kwento-kwento lang. No? Nung hindi pa kami lumipat ng bahay, mga kapatid, kasi hindi kasi ako naniniwala na noon na kasi maraming mga kanang sa atong katigulangan ba na ayaw ninyo kuha na kanang hulgaa ang mga ilaga. Kay kanang bukuan ba na? Timanganis naman yung ilaga, inday mga ni. Ay, bawal nila musulting laga. Dapat ko, no, ano? Inday. Buutan. O buutan. Kay, wanda no? Kay, wanda, mubaws. Kapag binabantaan. So, karanasan ko yan. At hindi noong una, hindi ako naniwala kasi, kanang, ano ko ba? Kanang, di mo totoo ba? Yes, to believe. Oh, ngayon, nung nasa ano pa kami, may tindahan pa kami, no? Ano ako, kanang, doon sa aming tinitirhan, maraming mga daga, no? At nagagalit ako kasi yung mga paninda ko, ano ba, kanang kinain ba? Kanang bangagan nga, masurok yun akong dugo. Agot siguro ko. Oto, nakana ko nila, ako silang giulaga, akong giingnan ba? Basta bakit, alam yung tamo. Amat yung yung tanan. Akong giingnan. No? So, mo na to, pag-release na ito nga word, paggabi na, nang natulog ako, mga kapatid, imagine mo ha, ako nasa gitna. Yung anak ko, nandito. Yung asawa ko, dito. Mga 3 AM ata yun. Tulog ako, tulog kaming lahat. Tapos, kapansin ko, may parang tumusok dito sa ano ko. Kanang, dito ba? Dito banda, yung ko sa buong ATL. So, parang, kanang natusok ba? Yung dagong, ano ko, naiking ba? So, naiking. Nagulat ako. Kasi masakit. Masakit ba? Kasi yung dagong, masakit yan. Tapos, pagtingin ko sa aking paa, nagdugo. Oh. Bakit kanang dumudugo yung paa ko? Oh. Saan mo ito yung nagbuhan? Kanang, nagtusok na ko ba? Nga, kaming tulog man. Pagtanaw na ko, nailaga nga ni dagan. Ilaga na ito ni paa. Biruin mo, nasa gitna ako lang yung gipaa. Gitiman-anay ko ako. Ay, kumpiyansa. Wala ka na, dito na yung kunuti, dito o. Na, ipatagam ko. No? So, doon ko na, sila po ay may agresibong pag-uugali kapag binabantaan. Amen. At yung pag-uugali na yan, meron din yan sa atin. Tama ba? Tinood, friends? Tinood, ba? Kapag binabantaan tayo, mayroon din tayong agresibong pag-uugali. Hirap. Pagito lang sumbag. Sumiye! Pakadungog istorya ba na akan tawanan lagi basta makita ko na sumbagon isulti sa barkada. Sumbagon ko na makitaan. Taglay mo ugaling bayawak. Buang magoret ipispuste. Meray, yung kas sok mago ko na pagkasakmagan. Yung kasumbagon ko rin mo gyud na anti ka. Igo. Yun yung pag-uugaling tinutukoy. No? Agresibo ba? Hanggang sumbagay. Yagagab.
Sumba ka, sumba kayo na. Anak ka, hindi ko eh. Pagtalik ko sa usan, buka ka. Anting na. Makita. Ayoy, pintag ko ba? Anak dito na igo. Ano nung bagbaga? Anak siya ito usa. Ikay na una. Kailangan ka. Noong nagsumbagay. Di ba? Ingana po yan po ang mga pag-uugali na na-mention nito. At yung pag-uugali yan, nasa atin. Kung kaya't hindi ipinakain ni Kaya Moises. hindi ipinakain. Kasi nga, patay. Hindi yan nakakabuti sa atin. Tama ba? So, continue tayo. Sabi dito, ano bang bagay na mahulugan ng mga ito kapag patay na ang mga ito ay magiging marumi? Iyon man ay kagamitang kahoy, damit, balat, at sako. Okay, ani. Ito po yung para sa akin, ito po yung sa aking naunawaan mga kapatid. Ang patay na tinutukoy dito, ito po yung pag-uugali na sinasabi sa taas. Yung agresibong pag-uugali kapag binabantaan. Itong kahoy, damit, balat at sako, ito po ay simbolo lamang. Mayroon po tayong kahulugan na ibinigay na rito. Pag sinabing kahoy, ito po ay gawa. Amen. No? Pag sinabing damit, ito po ay mabuting pag-uugali. No? Pag sinabing balat, ito po ay kahihiyan. Amen. Pag sinabing sako, pagdadalamhati, yung pangangulila. No? So, bali, ang lahat dito, ito po ay mga sitwasyon na pwedeng maranasan ng tao. Kung sa aking pagkakaintindi bro, kung yung mga pag-ugali na yun ay mahulog sa gawa, makakapadumi. So, ibig sabihin, Example, kung pag nag-example tayo dito ako sa pangungulila. Pagka yung pag-ugali na yun ay nasa taong nangungulila at siya ay parang samok-samok, paano ba yun sa Tagalog yung samok-samok? Siya ay parang inaburido ba? kagaya, example na lang, kagaya na lang namatay. Ito si Nadab at Abiho. Okay? Namatay. Hindi mapagkaila, mayroong mga taong maritis. No? Harap-harapan na nagsasabi, nairasa ito namatay itong mga tuhana eh. Nautan mo ito. Ikaw makadungog. Malipay ka? Ya kaliwat ni mo, anak ni mong gipatay. Namatay, giparusahan. Sa kanyang binitawang salita, hindi ba yun matatawag na pagbabanta? Nasa pangungulila ka, nagdadalamhati ka kasi namatayan ka, tapos ganun pa ang kanilang sasabihin. Di makatabang. Di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay nasa kahihiyan, nasa mga tao, instead na tabangan ka, ano ba juga? Pakawaman ba juga mayo? Then, vice versa, pag yung nahiya, may kahihiyan at sabi nga, ano pa ka ba? Iduot pa ba? Paano ba yung sa Tagalog? Parang itiwasan ka ba? Gusto ko Tagalog tiwasan. Paano yung tiwasan? Para bang talagang abuso na ba? Ay posibleng pag yung ugali na na-mention yung kanina yung aggressive na mga pagwalik tulad ng mga bayawak, gano'n, ng mga na-mention. Nalisos ka. Talagang pag hindi mo alam ang aral na ito pala ay nagiging kalagayan ng ating sarili, nasa buhay natin pala ito, tumutukoy, ay posibleng makakagawa ka ng hindi tama. At mas lalo ka pang maghihirap sa buhay. Amen. Kasi, example, itong gawa. Gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Tapos, meron mga tao na hindi marunong mag-appreciate. Tingnan pa ka, ay, sus, buhat din na ayaw. Kaya ikaw naman, sa kanyang sinabi, makagalit ka. Mayroong pagbabanta kasi. Kasi habang ginagawa mo ang kabutihan, ang intention mo is para makatulong, pero may mga tao hindi mo ma-place, di ba? Bumibitaw ng mga salita upang sanahan ka. Kaya kung hindi mo yan ma-handle, gagamitin mo ang agresibong pag-uugali. Tama? So, yan po ang ibig sabihin ng kahoy, damit, balat at sako. Okay? Nahulugan ng patay na hayop. Mga yaon. So, kung mahulog ang mga
mga ito sa sisidlang luwad, dapat ninyong itong basagin. Anumang nasa loob dito ay magiging marumi rin. Anumang pagkain malagyan ng tubig mula sa gayong sisidlan ay magiging marumi. At anumang inumin sa gayong sisidlan ay magiging marumi. Anumang mahulugan ng patay ng mga hayop na ito ay magiging marumi. Dapat basagin iyon pugon man o maliit na lutuan. Marumi ang mga iyon at hindi na pwedeng maging malinis. Gayon man, ang bukal na imbakan na tubig na mahulugan ng mga ito ay mananatiling malinis. Pero sinumang humipo sa patay ng mga hayop na ito ay magiging marumi. So, dito naman tayo sa pugon. No, sa English kay lipat, tama ba? So, Kulon. kulon, no? So, itong kulon, kung naalala niyo doon sa Leviticus chapter 2 verse 4, nabigyan na po natin ito ng kahulugan. No, ito po ay evidence-based from your experience. No, ito po ay mga patunay batay sa iyong karanasan. No, nakabase sa iyong karanasan. Okay? So, alam natin na ang butil, ito yung mga nabuong idea na galing sa kasaganaan ng ating isipan. No? So, kung maingon ka patunay galing base sa iyong karanasan, ito po ay mga factual ideas. Makatotohanan ideas, no? Na iyong inilahad ang realidad na nangyayari na iyong naunawaan. Ano ba ang ibig kong sabihin? Example na lang. No, ating i-relate dito sa hayop, patay na hayop. No? Sa ating naging karanasan sa Torah community, mga kapatid, nung tayo ay nasa ibang dimension pa sa buhay, nung tayo ay nasa OHC pa, no, sa madaling salita, inakala natin noon na si Apostol Pablo ay son of perdition. Amen. Tama ba? So, dahil sa panahong iyon, yon ang ating naunawaang tama. Dahil sa kagustuhan natin na masunod ang kalooban ng Panginoon. Tama ba? So, sa gustuhin man natin o hindi, nang malaman natin na si Apostol Pablo ay hindi pala son of perdition, nagkamali tayo sa ating naging desisyon. Tama ba? Tama hindi? So, nagkamali tayo sa ating nagawang desisyon. Masakit man isipin, pero yun ay realidad. Patunay na galing sa ating karanasan. Tama? Pero, ganon pa man, mula nang inamin natin ang ating pagkakamali at ating itinuwid, nakapag-move on tayo. Amen. Tama hindi? At hanggang sa ibinahagi natin ang salita ni Apostol Pablo, ipinangaral natin ang Roma, 1 Corinthians sa panguna ng ating kapatid. No? May mga tao naman, buntot ng buntot, no? Sa ating upang siraan tayo. Tama hindi? Ginamit ang mga ating mga pagkakamali noon, no? Para siraan tayo. At ang mga parinirang ito ay naging banta sa atin noong una. Amen. Comment yun, ay mga wamoy klaro, kita niyo, react din kita. Buwan nga, personal lang kayo. No? Kasi hindi natin namanis yung ating sarili. Pero hanggang sa nagpatuloy tayo, tinuruan tayo paano mag-response. Hindi na ito naging banta sa atin, kundi natatawa tayo, naaawa tayo para sa kanila. Amen. Kasi dyan tayo galing. Kasi ganito yung naging komentaryo, bro eh. Sa nangyari daw sa atin, parang ang punto nung nag-comment, no? Ay aso daw tayo na kumakain ng suka. So, ganun yung ano niya. So, di po natin siya masisisi. Yun yung interpretation niya sa naging ginawa natin. Pero kung ako ang mag-elaborate sa nangyari na nakalipas ngayon, ay parang ganito. Mayroong isang tao na hindi niya alam yung bagay na kanyang nasa kanya. Yun ay ginto. Pero akala niya, dahil ito ay mabigat sa kanya at hindi nakakatulong sa kanyang pagkaunawa na nasa kanya yun, itinapon niya. Nung itinapon niya ito, napagtanto niya na naisip niya, ano kaya yun? Bakit mabigat? Binalikan niya, tinignan niya, sinuri niya. Noon nalaman niya, ginto pala. Siyang naging dahilan ng kanyang pagyaman. Hindi po suka o asong ugali na kinain natin yung suka natin. Kundi yung naitapo natin dahil sa kulang tayo sa pagpanuri, ginto pala. Amen. At nangyari na ating napag-alaman at sinuri, ngayon po ay nakakatulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng malinaw na pagkaunawa tungkol sa mga naging desisyon natin noon.
Amen. May mga paninira mang ginawa, mayroon mang mga pambabatong salita sa atin, hindi po yan nakakasira sa ating saloobin dahil alam po natin at natitiyak po natin ang kadahilanan ng ating ginagawa. Ngayon. Amen. Amen. Baga, hindi na tumatalab. Kasi alam natin sa ating sarili, dalisay ang ating hangarin. Amen. Ano man ang kanilang sasabihin, hindi tayo naging affected na. Kasi tinuruan tayo kung paano ugaliin ang mga hayop na ating inihandog. Amen. Amen? So, kung mahulog ang patay ng mga hayop na ito sa binhi na itinanim pa lang, iyon ay malinis. Pero kung nalagyan na ng tubig ang binhi at nahulog doon, ang anumang bahagi ng katawan ng patay na hayop, ang binhi ay marumi para sa iyo. Pag sinabing binhi, ito po ay mga thoughts. No? Mga kaisipan. No? Sabi pa nga, your mind is garden. Amen. Your thoughts are the seeds. Amen. You can grow flowers or you can grow weeds. Amen. No? Ang iyong isip ay isang hardin. Ang iyong mga saloobin ay mga buto. Maaari kang magtanim ng mga bulaklak o maaari kang magtanim ng mga damo. Choice natin yan. Ikaw ang magpili kung anong gusto mong itanim sa iyong isipan. Yung nakakabenepisyo, kung makakabenepisyo o walang benepisyo. Pagpipili yan, nasa sa iyo yan. Okay? So, itong sinabi dito, yung binhi na itinanim pa lang, iyon ay malinis. No? Ito po yung mga, nagbalagay na lang natin sa couple. Sa couple, mayroong mga plano sa buhay. Tama ba? Okay? So, mayroon tayong mga bago na plano. So, during sa pagbuo ng mga plano, hindi maiiwasan na mayroong mga kunting mga misunderstanding. Tama ba? Pero tama. Tama hindi? Ah. Mayroon tayong mga plano. Ito itong labs. Ito itong plano labs. During sa conversation, mayroong mga little misunderstanding. Ang usap, ang tingog, musa ka gamay. Ato kung imong masawa mo, din. Ayun, sa kayo tingog, sakit ka din. Nanawa, doon may nga na ba? Mga kunting misunderstanding. Okay? So, hindi po yan makakasira. So, kasi pwede yang mabago, pwede yang mahando lang. So, kailangan ipagpatuloy yung mga plano gusto nyo. Amen. Okay? So, pero kung nalagyan ng tubig ang binhi, so, ibig sabihin, kung mayroon ng ongoing plan, nasimula na yung plano, Ginawa so, na. ngayon, there is conflict na nangyari. Pagpalagay natin, nagpintahan na. No? Nagpintahan sa buhat. Ako na sige buhat, ikaw wala. Tama yung nana, wala. Ako man ay sigig sabot, dili man. Di ba? Paita sa di mo eh. Eh, tas di mo sige, rin ko gabunta. Di mo, ikaw di. Ano ba? Di ba? Sisihan na. Ikaw mo di mo yung mga plano ani. Ako, di ba? Ikaw ipilya na? So, imo mo nang gusto. Wah! Wala na. Kung hindi mapigilan yung sarili, bumibitaw ng mga masasakit na salita. At yung mga masasakit na salita, nag-release yan sa universe. At yung mga plano, wala na. Hindi yan na makabuluhan. Kasi nga, hindi na kayo nakafocus doon. No? Kumbaga, habang na-release ang mga salita, habang hindi nagkaunawaan sa ongoing na plano na construct na ba, kino-construct na, ay magiging kasiraan. Dahil sa panahong iyon, mataas ang iyong emosyon at nagre-release ka. Kung sa pagkakaisa ng isipan at damdamin at sa aksyon ay nagkakaroon ng magandang epekto sa buhay natin, kung sa hindi pagkakaisa ng tatlong ito at magre-release ng ating ang first na nagiging makikita nating action is itong pagsasalita. Kasi kumikilos yung ating bibig at yung ating dila. Ika nga sabi ni Santiago, sa isang malaking gubat, nasusunog ng isang maliit na palito ng puspuro. Sa isang malaking barko, napapaliko ng maliit na timon, maliit na parte. So, ganyan po ang magagawa ng dila. So, tuwing pag-aaway, may mga hindi pagkakaunawaan sa couple at may ongoing plan, yun yung ibig sabihin na nalagyan na ng tubig. Kumbaga sa seedling, pagka yun ay nalagyan na ng tubig, hindi mo na mapipigilan, mag-germinate yung seed. At pag nalagyan na yun at hindi maitanim dahil nagkakaroon nga ng abriya sa inyong pagkakaunawaan,
ay sa ayaw mo at sa gusto, nasisira yung seed. Amen. Amen po ba? Amen. Ganun po ang ibig sabihin. Amen. So, continue tayo. Last verse. 39 to 47. At kung anumang hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bangkay niyaon ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. At ang kumain ng bangkay niyaon ay maglaba ng kanyang suot at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Gayon din ang bumuhat ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kanyang suot at magiging karumal-dumal hanggang hapon. At bawat umuusad, nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karumal-dumal, hindi kakanin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng 4 na paa o merong maraming paa sa lahat ng bangkay na umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kakainin sapagkat mga karumal-dumal nga. Huwag kayong magpakarumal sa anumang umuusad o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan na anupat huwag kayong manghawa riyan. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Elohim, magpakabanal nga kayo at kayo'y magiging mga banal sapagkat ako'y banal. Ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos o Elohim. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at malinis at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Amen. Amen. Kung mamatay ang isang hayop na pwede ninyong kainin, sinumang humipo rito ay magiging marumi hanggang gabi. Isamarize na lang natin at bigyan natin ng example, senaryo. Sabi dito, kung mamatay ang isang hayop na pwede ninyong kainin, so, ito ay pag-uugali na pwede kainin, namatay. Sino mang humipo rito ay magiging marumi hanggang gabi. Pag sinabing humipo, ito po ay pagsimpatya. Di ba? Nabigyan natin ito ng kahulugan. Pagsimpatya. Doon sa pag-uugaling hindi mabuti. No? So, example. Dito tayo sa common na ibinigay natin example kanina, pangloon. No? Pagpangloon. Meron kang pagdating sa couple or kuya-kuya, girlfriend or boyfriend, no? Meron kang asawa. Meron kang syuta na nagtampo sa iyo. No? Dahil ipagpalagay natin na meron kang, ikaw lalaki, meron kang ginawa na hindi nagustuhan ng iyong asawa. No? Yan po ang ating example. Ngayon, nang nalaman mo na ang mga pagkain na pwede mong kainin, example kanina, yung divided hopes at chew of the cud, gumunguya sa kain, di ba? Yung kakayahan sa pagtanggap at gumagamit ng analisasyon, ginamit mo yun. No? So, ngayon, gamit ang iyong kapasidad at analisasyon, gumawa ka ng inisyatibong hakbang para suyuin ang iyong asawa. Kasi nga, nagtatampo. No? So, imo barong gilambing-lambing, imo barong gilutuan, imo barong gihungitan. Di ba? Ingana ko ta, bro? Di ba? So, yun ang ating mga analisasyon kasi tingin natin sa ating asawa, uy! Luod man. Super science na. Super science man. Super science 3. Hindi na mapuglan. Mapuglan bang bagyo? No? So, gamit ang ating kapasidad, natanggap natin na nagsiselo siya. So, gumagawa tayo ng mga inisyatibong hakbang. No? Para maulian ang atong misis ba? No? Ngayon, napansin mo na hindi pa rin nanumbalik sa ang kanyang kagandahang aura. Habang ginagawa mo yun,
yung yung mga plano, pansin mo sa mukha ng iyong asawa, hindi pa rin nanumbalik ang kagandahang aura. Yung mala princess ang mukha. Mayano ba eh? No? Ang mukha niya, nakakusmod, nakasimangot pa rin. Kasabitan kaldero ba eh? Murag kasabitan, ang simod ba? Murag kabutangan o kaldero. No? So, dahil hindi niya fail o na-appreciate no, ang iyong ginagawa, no? Marahil hindi ka consistent sa iyong ginagawa. No? So, siyempre, bilang ikaw na nag-insert ng effort at gumagawa ng paraan para magkaayos kayo, siyempre, ikaw lalaki, nasaktan. Hinaan ng loob. Nanghinaan ka ng loob, nasaktan ka sa kanyang naging reaction. Isa ba naka-experience yan eh? Ako rin siguro laki, Dre. Dagan. Nana kay gipakita bitaw mga kuha niya. Mura bitaw kulang gyapon. Kulang yapon. So, ramdam mo ba naging sobrang pakipot na itong babae? Narabay attitude nga ng babae. Sobrang pakipot. Palugit. Pakipot ba ang tawag niyan? Pakipot. Sobrang pakipot itong babae. So, ang ginawa mo, dahil nasaktan ka, no, posibleng nagalit ka, naisipan mo na, hinto na lang ko ito eh. Mangyapoy kapuslanan. At pinili mo na lang na magtampo rin, gaya ng ginawa ng asawa. So, dalawa na kayo. Dalawa na kayo nagtampo. So, namatay. Namatay. Yung pag-uugaling Pwedeng kainin. Kasi, umipo ka. Nagsimpatya ka doon sa ipinakita ng iyong asawa. Nagsimpatya ka sa pangluod mo. So, natakdan sa kag-apel. No, ang tawag ninyong duha, luod-luod mod. Duha na So, ibig sabihin, naulipon mo sa inyong psychological drama. Yon. At sa bandang huli, ang resulta, yung naging relasyon, luod kayo. Luod yun. Sobra pas kaluod. Bidli. Ganun po ang mangyari. So, ito'y aral na mapagpupulutan natin ng maraming maitutulong sa atin sa paikalalago ng ating relasyon. Kasi yung relasyon, ang kinuha natin dito, yung pinaka-sentro, yung couple. Pero sa magkaibigan, magkapatid, mag-ina, kaibigan, saklaw, basta relasyon. So, andun po yung panluod eh. Magtatampo. So, kung nagtatampo yung isa, dahil nakagawa kang, hindi mo nga na-appreciate yung ginagawa niya, kung baliktarin natin yung sinabing Brother Alban, kanina, nakagawa ka ng hindi tama, or hindi nga nagustuhan ng asawa mo, or may napag-usapan ka, hindi ka sumipot, at nagluod siya, at ngayon naman, ikaw ay sinuyo mo siya, at ayaw pa rin niya. Ngayon, dumating sa punto ba, na magiging sanhi yun ng malaking kaguluhan sa iyong dalawa. Sa inyo. At ang kalalabasan po kasi niyan, talo kayong dalawa. So, kung hindi din sa asawa, sa magkaibigan, yung humantong dahil sa hindi pagkakaunawa, nagsuntukan, may lugi man matapos ang suntukan, ngunit wala pa rin nanalo. Dahil bago nangyari ang suntukan, ang dalawang side o ang dalawang area sa magrelasyon, kaibigan man o ano man, ay talo na. Lubusan ang natalo sa kalaban na dayo ng mga pag-uugali na nasa loob ng bawat tao. Okay po? So, huwag makisimpatiya. Huwag ang kabuuan na pinupunto dito, yung humipo mula kanina pa, huwag hipuin yung mga patay na hayop na nakakapagdumi hanggang sa hapon. Huwag magsimpatiya. Kung nakita mo yung karelasyon mo, katransaksyon mo ay nasa punto na siya ay, sabihin natin, ang tawag sa Tagalog, nagtampo sa iyo. Huwag magsimpatiya. Hayaan mo, bigyan mo ng panahon. I-control mo ang iyong emosyon. Huwag hayaan na yung ipinakita niya ang mag-dominate sa iyo. Huwag kang makisimpatiya sa ipinakita niya. Hayaan mo ang panahon. I-control mo ang iyong, sabihin natin, i-manage mo ang iyong sarili at hayaan ang panahon ang maghilom sa naging pagtatampo
na kanyang nararamdaman dahil sa hindi kanya nauunawaan o nakagawa ka nga ng hindi niya nagugustuhan. Amen. Ang panahon ay great healer, pero pag hindi natin nagamit ng tama at hindi tayo naging responsable, great killer. Amen. Yun po. Importante po yan kasi dapat natin kanang maging sensitiba. Dapat nating obserbaran yung ating partner, no? Kasi kaning pagluod-luod ba, kumon mo bugay ni? Tama ba? Amen. Yung pagtatampo, kung nagtatampo yung partner mo, dapat alam mo kung ang una nating gawin, kailangan nating tanggapin. Huwag Amen. nating kontrahin. Kung nagtatampo ang isang tao, tanggapin mo na nagtampo siya. Huwag mong kontrahin. Kay mostly kasi ang ating naging ginawa, hindi natin matanggap na nagtampo siya. Kaya ang gusto natin ang ating masunod. Kaya naging puguso tayo. Ang gusto ng babae, gusto ng space. Pero ito, gusto nyo kung uli na yun. Di ba may Nainana. So, huwag tayong maging, kung ginawa natin yung ating mga mabuting naisip para maulian, tapos hindi pa rin tinanggap, huwag mong pilitin, hayaan mo. Kasi ginawa mo na yung parte mo. So, tama ba? Amen. Huwag tayong maging puguso. Huwag tayong kanang agad-agad, atat-atat na uli na yun. No, wala pong ganyan, mga kapatid. Hindi po pwede na ikaw yung kanang sabi ni Roy kanina, hayaan mo yung panahon ang maghilom sa kanyang nararamdaman. Amen. Mas maganda yun eh. Mas maganda yun. Kasi sa paraang iyan, pinakita mo ang respeto sa kanya. Amen. Kasi may mga tao na gusto mapag-isa, no? Na after time, maulian pa siya, no? May mga ganun, no? Kailangan natin sensitive, kailangan natin analyzehin ng maigi yung sitwasyon, yung mga pag-uugali na gusto ng ating na mangyari, no? Para aapaw yung respeto. At sa parang iyan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan both side. Amen. No? Kasi yun naman ang importante, kapayapaan. Amen. Tama ba? Kasi kapag may kapayapaan, nangingibabaw yung pagmamahal. Amen? So, ang possible na naging katanungan siguro ngayon sa mga nasa isipan, naghihintay siguro na matalakay ang Leviticus chapter 11 upang ating ipakita pwede ba kainin ang mga ito. So, ang naging pangunahing na i-discuss ng ating kapatid ay ang spiritual na kahulugan kung bakit ipinagbawal ni Moses ang mga hayop na ito. So, ang tanong, pwede ba makain yung baboy? Pwede ba makain yung kamilyo? So, bago ko isara, no? Ganito, hindi ka kumakain ng baboy, taglay mo naman ang ugaling baboy. No? Hindi ka kumakain ng kamilyo, taglay mo naman ugaling kamilyo. Kumakain ka nga ng kambing, pero ugali mo naman aso. Ganito po mga kapatid. Ginawa natin na tayo ay sumilong sa pananampalataya ng mga Israelita na nakasulat sa Biblia. Kung paano po nila ginawa ang mga bagay na ito dahil sa spiritual na pananampalataya. Gayon din, sisikapin natin na gawin na magiging magawa natin sa literal na aplikasyon ang mga bagay na ito ay maiiwasan natin bilang stilyo ng espiritual na pag-unawa tumutukoy sa mga pag-uugali na dapat nating tangkilikin, means kinakain, pwedeng kainin. At ang silyo ng ating espiritual na pagkakaunawa sa pananampalatayang ito ay isasagawa natin sa literal na aksyon sa pamamagitan ng pagkain sa mga pagkaing nangangahulugan na marunong yung biyak na kuko ay marunong tumanggap sa tama at marunong magtaboy sa mali. Parang ganun nga yun. Amen. At mag-analisa. Kung kumakain ka ng baka, hindi ka kumakain sa laman dahil Masarap. masarap.
Kaya nga sabi ni Pablo, gawin mo ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Bakit? Gawin mo na ang lahat ay magkaroon ng benepisyo sa iyo. Dahil ang lahat ng ginagawa natin ngayon ay ang magiging sanhi ng kalagayan natin bukas. At kung ano man ang nasa sa atin ngayon, ito ay dahil sa ginagawa natin kahapon. Amen. So maging mapamatsyag at maging mapanuri at be wise sa bawat ginagawa. Kumakain tayo ng baka, kumakain tayo ng kambing, kumakain tayo ng mga pagkain, pwede. Siguraduhin mo na yan ang kinain mo at magbabantay ka na yan ang kinakain mo dahil malinis. Talaga nga ang espiritual na kahulugan ng mga hayop na yan tumutukoy sa mga malinis na pag-uugali gaya ng naituro ng ating kapatid ay talagang ang ginagawa mo. Amen. Dahil kung wala ang ganong pag-unawa, walang kabuluhan. Kumain ka na lang ng baboy. Amen. Kumain ka na lang ng kung ano-ano. Dahil hindi po nabigyan ng espiritual na konkretong kadahilanan kung bakit mo ganyan ang kinain mo. Vice versa, hindi ka kumakain ng baboy, siguraduhin mo, una mong itinakwil ang espiritual na kahulugan ng hayop na iyan na tumutukoy sa mga pag-uugaling hindi nagdudulot ng ikabubuti sa atin. Amen. Okay? So, dahil sumilong tayo sa pananampalatayang Israelita sa Biblia, naniniwala tayo sa iluhin na pinanampalatayaan ng mga ninunong nasa Biblia, gawin natin kung paano nila ginawa ang mga bagay na ito. Amen. Okay? Makunsa man na. Di lagi ka muhikap o patay nga hayop. Pero kung makapang alipusta sa kapwa, grabe. Makunsa man na. Amen? Amen. So, una, espiritual nga makaayo sa imuha, sa atoa. Then, kung magbuhat ta kay biblical man ni naman na sulat man ni diri nga nakahibalo taon sa hinungdan. Sama sa lakitan ako gamay, no? Tulad ng pagkain sa pista. Bakit ang mga tao pumupunta sa pista at kumakain, nagsasaya sa pista? Even pista ng pagano kung tawagin. Bakit? Na kung tutusin, ilang sakay pa ginagastos para pumunta sa pista, yun lang pinupunta kain. Di ba? So, ang pagkain na inihanda sa pista ay bilang seremonyas, pisikal na seremonyas, stilyo ng aral o pananampalatayang ipinaunawa sa ginagawang advokasya. Tulad sa atin, kung nagkakatay tayo ng kambing sa araw ng pista, nung kinain mo ang kambing na naihanda sa pista, hindi lamang ang literal na kambing na laman ang kinain mo. Dahil bago ka kumain, naunawaan mo ang kahulugan ng mga bagay na ginagawa mo dyan. At yung pagkain mo sa kambing, still yun ang iyong naunawaang pananampalataya at sa ganung paraan, magmumobilize ang energy sa ginagawa mo dahil nagkakaisa ang tatlong capacity ng tao. Which is, yun ang sinasabi natin, isipan, damdamin, at gawa. Amen. So, bawat pista, maging sa pagkain, iisipin mo na kinakain ko ito bilang tanda, silyo ng aking pananampalataya na ang balanse na pag-uugali bilang ugali ng kambing ay aking isa sa buhay. Amen. Eh kung may ngunta kanina, mga tipaklong, naaara mo ginaghan, riwa ka tipaklong, kung sa tunindot kitog meaning ng tipaklong. Ito. Ano yun? Kaya kung maura rin ay makahinlo ka mananap, magsige lang tagkawag tipaklong. Diba? Dili na siya necessary, nakatugid ang kanon. Ang importante, nasabta nato ang espiritual na kahulugan. Amen. O gusto man yun og detalye, no? Gusto man talaga ng detalye ng tao tungkol sa kung ano yung pwede at hindi. Hindi po tayo kinapos ng impormasyon.
sa kung ano po ang nakakabuting pagkain. Amen. Mayroon po tayong impormasyon sa Google kung ano ang mga pagkain na may benepisyo. Tungkol sa yamang dagat, natitingnan po natin kung ano ang pwede. Amen. Hindi po dahil nabasa sa Biblia. Mayroon po tayong sapat ngayon na source of information para malaman kung ano ang nakakasira at nakakabuti. Amen. Amin po ba? Amen. 100% yung aralan dito mga hayop na pinagbabawal ay nakakasama nga ito na sa tao. Ngunit, ang swan, na-mention dyan kanina, Yun pala. yung swan. Yung swan po ay hindi po yan kasama sa mga buitre. Amen. Dahil ang attitude po doon is opportunista. Amen. Scavenger. At ang swan ay hindi po ganun. Kasi pag sinabing scavenger, bro, sila po ay nanguhuli ng mga buhay at kumakain ng patay. At hindi po ganun ang swan. Yung ano dito, ano yung term sa New World? Sinini? Sisini or sinini? Sinim? Ano kanina? Yung term na ginamit? Kahit po sa Jewish practice, kumakain po sila ng swan. Mayroon po mga kasaysayan bakit nailagay dyan yung swan. Sisni pala ang ginamit sa New World Translation. Kaya ko hinighlight kanina kasi hindi ang swan nga, hindi siya kasama sa scavenger. Hindi siya kasama sa opportunistic scavenger animal. Amen. Hindi na. Salamat bro sa naalala mo kasi yan ang nalimutan mo. Hindi po yan kasama dyan. Kasi kung basahin nyo sa ibang version, wala po nakalagay na swan doon. Pero kasi ito yung New World Translation natin ginamit, sinama nila. Pero sa ating naunawaan, itong swan ay hindi po include din sa opportunistic scavenger animal. Pero? Amen. Kaya kung atong basihan, mabasa sa Biblia, tagak na niya, kaya ang shampoo wala pag idili ni Moises, kaya wala pa sa una. Amen? Amen. Kung Biblia ang basihan, kaya ingon pa ni mga taong di Batista, mga taong makikitid ba? Hindi kasi nabasa kasi bro huwag mong dagdagan, huwag mong kunan. Yung siya po, pinagbabawal ng ating gobyerno ngayon, hindi yan isinulat ni Moises na bawal, pwede ba? Tama. Dapat may analysis yun. At mayroon po tayong sapat na pangunawa, upang alamin kung ano yung nakakabuti sa atin. Ang kulang sa tao, hindi inaalam, ginagawa na. Ginagawa sa kapainalam. Ngayon, baguhin natin ang paggamit ng ating isipan. Baguhin natin yung paggamit natin sa ating isipan. Yung nakaraang paggamit natin ay ating pong papalitan. Kasi ang isipan, hindi mo yan mababago. Normal yan, walang break, walang cambio. Umaandar yan. Tuloy-tuloy. O nang tuloy-tuloy. Kaya, baguhin natin yung paggamit. Yung sistema ng paggamit natin ng ating isipan. Dahil mahirap baguhin ang sarili. Dahil ang sarili mo, nilikha ka ng Panginoong Diyos gaya ng kanyang wangis. So, ang baguhin po natin ay ang ating paggamit sa ating isipan. So, ang punto ko po, ating pong aralin kung ano ang nakakabuting mga pagkain. At dahil, kung sasabihin ko ito yung nakakabuti, hindi mo naman gusto, mapipilitan ka. Di ba? Mayroon po tayong kanya-kanyang hilig na gusto. So, kung ano yung napag-aralan mong gusto mo na nakakabuti sa'yo, kainin mo. Di ba po? So, dahil masyado nga, yung cucumber. Si cucumber, napag-anuhan talaga namin yan ng oras during sa pag-aaral ng elders tungkol sa topic na ito, ay nakita namin yung benepisyo ng si cucumber. Yung bat sa Bisaya, ay pwede po natin kainin. Kasama na doon yung sea urchin. Yung tuyong. Yung tihi-tihi. Swaki, dapaw-dapaw, kung sa panadya, nakauban na pwede siyang makaon. Dili siya makadaon. Amen. Kasi yung shellfish, crab, shrimp, sila po ay mga anthropod family. I-search niya sa Google, meron yan. At sinabi ko nga kanina, yung minention ko, sila po ay natural nila na mag-absorb ng mga poison at mga toxin sa kanilang katawan. Kaya mayroong mga tao kung nakaranas nito, nangihilo sila,
except sa sinabi ni Bro Rui kanina, yung mga sea cucumber, sea urchin, pag-search nyo yan sa Google, mayroon po sila mga magandang benepisyo sa katawan. No? So, May mga ano na tao, sabi, si Google na pala ngayon ang sinusunod yun, di na pala Biblia. Huwag mo na rin paaralin anak mo. Sa Biblia mo na lang turuan, huwag mo na papasukin sa paaralan. Babalik na rin kita. Kamu. Unhan. Kasi yung naisip ninyo, pilosopo, inisip din namin yan upang maihatid ang pangunawang ito sa nakararami. yung Google, bro, taong gumawa yan. Okay, so, ibig sabihin, accumulative knowledge po yan. Inilagay dyan upang makatulong sa tao. No? Huwag tayong maging matipid. Amen. Okay? Yan po yung, kumbaga, budiga ng karanasan. Nakastore dyan upang matingnan ng tao kung ano ang nangyari, kung ano ang pwede ba. Napakalaking na itutulong po niyan. Amen po ba? Topic natin kagabi na pag-aralan natin, ang salita ng Diyos, hindi ang Biblia. Ang salita ng Diyos ay nasa tao na sumulat sa Biblia, hindi ang Biblia mismo. Kaya kung mag-aral ka ng Biblia para maging mamuhay ng matuwid o para maging matuwid, hindi mangyayari yan. Dahil wala pong Biblia si Abraham noon na sinunod. Kaya naitanghal siyang father of faith, a righteous man. Hindi po siya nagdala ng Biblia ni Moses. Wala pa si Moses noon. Wala pong Biblia si Abraham. Wala pang Biblia si Moises. Dahil si Moses mismo ang sumulat sa unang 5 libro ng Biblia. Amen. Maging si Jesus. Wala pa pong libro ni Matthew noon hanggang sa Revelation. Sa mga New Testament believer, ang salita ng Diyos original na nasa tao, pakinggan mo. Sabi sa Deuteronomy 30 verse 11 to 14. Wala ito sa iba sa langit, wala sa iba yung dagat. Nasa inyong mga labi at mga puso. Nasa sa atin yan. Amen. Kung naisulat ito at unawain mo sa pamamagitan ng iyong nabasa at i-apply mo sa buhay, mapapahama ka lang. Amen. Unawain mo ito sa pamamagitan ng salita na nangungusap sa iyo habang binasa mo ito. Amen. Amen po ba? Amen. Yan lang po mga kapatid. So, amen. May dagdag? May tanong? So, wala. Okay, sa mga kapatiran natin na nanonood sa live, no, kung gusto nyo magtanong o meron kayong mga hindi naunawaan, so maaari kayong lumapit sa sinumang mga elder o mga kapatiran na gusto saan kayo komportable, no? Para mabigyan ng katanungan ang gusto nyong itanong. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa chapter 11 ng Leviticus. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Happy Sabbath sa ating lahat. Shalom. Shalom. Alaleke.